Magkano nga ba talaga ang sinisweldo ng isang OFW dito sa Singapore? Maybe may mga napapanood kayong vlogs or nakikita sa social media na nagsasabi na ang sweldo nila 100,000, 150,000 peso, or kung ano-ano pang amount, at mga may nagsasabi na napakadaling yumaman sa Singapore. Pero, totoo ba talaga lahat yon? Or may mga bagay lang silang hindi nasabi? Sa episode natin ngayon, hindi kita bibigyan ng fake expectations. Pag-uusapan natin ang realidad, magkano ba talaga ang kinikita ng isang OFW sa Singapore? Ano ba ang pagkakaiba ng work permit, S-Pass at Employment Pass? Magkano ba talaga ang posibleng maiuwi ng isang OFW sa Singapore? Kamusta ka-OFW at mga future OFW? My name is Farah at sa loob ng 18 years na pagiging OFW, marami akong natutunan. At gusto kong ibahagi ito sa inyo so you don't need to learn everything the hard way. Kung isa kang future OFW na gustong magtrabaho sa Singapore or maybe gusto mo lang maintindihan or malaman kung magkano ba talaga ang sweldo ng OFW sa Singapore, ang episode na ito ay para sa iyo. Bago natin pag-usapan ang sweldo ng OFW dito sa Singapore, meron lang akong gustong linawin sa inyo. Wala pong isang sweldo or standard sweldo ang isang OFW sa Singapore. So kung meron po kayong nakikita sa social media na nagki-claim yan, hindi po yan tama dahil magkakaiba po ang sweldo ng isang OFW dito sa Singapore. Ang sweldo po ng isang OFW dito sa Singapore, nagdidepende po yan sa kanyang trabaho, experience, age, skills, employer, meron ba siyang overtime benefits at other benefits. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga napapanood nyo sa social media. Ngayon, tingnan natin ang iba't ibang klase ng work passes dito sa Singapore. So, gaya ng nasabi ko, merong tatlo. Work permit, S-Pass, at employment pass. Iisa-isahin natin ito para maintindihan nyo at pag naghanap kayo ng work dito, meron kayong idea anong pass dapat kayo mabilong. Una nating pag-usapan yung tinatawag na work permit. Sino ba yung mga OFW na work permit yung pass nila dito sa Singapore? Ayun yung mga nagtatrabaho sa construction workers, manufacturing workers or operators, cleaner, mga kitchen helpers, mga domestic helpers, yung mga maids nating nag-a-abroad. At karamihan ng OFW dito sa Singapore, ang pinakamalaking numbers ng OFW ay ang ating mga domestic helpers. At marami pang ibang work. So, in short, yung mga manual jobs na mga Filipino, naka-under sila sa work permit. Based po sa Singapore government or MOM, wala pong minimum fixed salary ang work permit holder. Magdidepende po talaga ito sa trabaho, sa experience, at sa employer. Pero, yung Philippine government natin or yung DMW, nag-enforce po sila ng worldwide minimum salary para sa mga domestic helpers. Ang minimum po across the board, worldwide, is 500 USD. So, roughly, kung i-convert natin sa SGD, around 650 SGD or 31,000 peso. Kaya pag work permit holder kayo, importante mong alamin yung buong nilalaman ng kontrata mo. Hindi lang ang basihan mo, yung sweldo mo, yung 31,000 or more, pupunta ka na kagad ng Singapore. Alamin mo yung buong kontrata na ino-offer sa'yo ng employer. Ang next natin pag-uusapan is yung S-Pass. Magkano yung sweldo ng S-Pass? Ano yung mga trabaho under sa S-Pass? Okay, ang S-Pass, ito yung mga binibigay sa mga skilled Filipino. So, ano yung mga trabaho under dito? Yung mga engineer, architect, nurse, accountant, at kung ano-ano pang skilled job. May dalawang sektor ang S-Pass. Una, yung general sector. Second is yung financial sector. So, magkaiba po yan ha. So, ang government ng Singapore or MOM, ang minimum salary na dapat ibigay ng employer sa isang S-Pass holder, kung nasa general sector ka, is 3,300 SGD. Kung financial services ka naman, is 3,800 SGD. Ayan po ang minimum. Importante pong malaman nyo to, yung minimum, para pag nag-negotiate kayo sa employer, alam nyo. So since etong S-Pass may minimum, hindi ibig sabihin lahat ng skilled Filipino dito sa Singapore pare-pareho ng sweldo. Okay, hindi lahat 3,300, hindi lahat 3,800 SGD. Sino ba ang magdi-decide ng dapat magkano yung ipasweldo sa inyo? So, ang magdi-decide talaga niyan, yung employer,
at ang pinaka-last na magdi-decide is ang MOM. So ang MOM ngayon, pag nag-apply sila ng SPAS mo, may requirement yan. Magdidepende yan sa experience mo, skills at age. Ika-calculate ng MOM yan. How they calculate, hindi natin alam. MOM lang po ang nakakaalam niyan. Hindi automatic na engineer ka, 3,300 agad yung ipapasweldo sa'yo. Okay? So, hindi dahil accountant ka, 3,800 SGD agad. Magdidepende yan sa MOM kung ano yung i-required niya sa employer mo na dapat ibigay sa'yo. Pag financial industry naman, gaya ng sinabi ko, 3,800, mas malaki po yung starting nila pag yung trabaho nyo is under financial sector. Pero ang tanong, mas mataas ba talaga ang employment pass? Ayan yung next nating pag-uusapan. Ang employment pass naman or EP, ito yung binibigay na pass para sa mga professional or skilled Filipino na mas mataas yung posisyon like manager, ano pa ba, executive, director at kung ano-ano pang posisyon. Pero kaklaruhin ko lang na hindi lahat ng manager automatic EP yung pass, okay? Dahil magdidepende pa din yan sa Compass, no? Pag in-apply sila ng EP nung kanilang employer, magdidepende pa rin kung mapasa nila yung Compass. Yung Compass po, isa po yung system na ginagamit para sa application ng employment pass. So, yung Compass, meron siyang mga requirements and every requirements may points. So, it's like a point system. So, kung mapasa mo po yung point system ng Compass, sasabihin po yan ng MOM na, yes, most likely, pwede kang mabigyan ng EP or employment pass. Kaya, yung ibang manager po dito sa Singapore, kahit malaki yung sweldo nila, naka-SPAS pa rin po sila. Kasi nga, hindi sila nakapasa dun sa Compass. So, magkano ba ang sinusweldo ng isang EP holder? So, may sector din po yan. So, yung general sector, ang minimum salary ng EP is 5,600 as of now. As of now, August 2026. Kasi nagbabago po rin siya yearly. Kung sa financial services naman, ang minimum niyan, 6,200. Ngayon, kung ang isang Pilipino sumusweldo ng 22,500 SGD, hindi na po nila kailangan mag-Compass. Automatic na po yan, EP holders sila. So, yung mga hindi nakakapasa sa EP or Compass, bumabagsak yan sila sa SPAS. Kaya minsan, may mga managers, may mga matataas na posisyon, SPAS holder lang sila, hindi EP. Pero hindi ibig sabihin na maliit yung sweldo nila. Pero kahit malaki pa yung sweldo mo, ma-fall ka under sa malaking sweldo, may isang bagay na mahalaga mong malaman. At ito yung dahilan kung bakit ang daming OFW sa Singapore nag 10 years na walang ipon. Yung iba naman, less than 10 years, may bahay na, nakapagpatayo na ng bahay sa Pilipinas. Hindi ang sweldo ang pinakamahalaga. Maraming Pilipino na gustong mag-Singapore, ang unang tanong agad, magkano ba sweldo sa Singapore? I think, ang mahalaga mong itanong, magkano yung matitira sa'yo o magkano yung maitatabi mo after madidak lahat ng gastusin mo. Dito na ngayon nagkakatalo ang mga iba't ibang OFW. So, magkatulad naman kayo ng sweldo. Pero ending, iba yung tinahak nyo. Kasi nga, magkakaiba yung lifestyle, magkakaiba yung rent, magkakaiba yung ginagastos nyo sa Pilipinas or pinadadala. So in short, magkakaiba ang status ng isang OFW. So kung meron kayong kaibigan na nagtatrabaho sa Singapore, isa sa pinakamahalaga nyong itanong, hindi lang yung sweldo, kung hindi, magkano yung matitira after all the gastusin, pag nabawas na lahat. Kasi dun mo na malalaman kung makakapag-ipon ka pa ba or hindi na. Bago tayo magtapos, narito ang aking survival tip. Kung isa kang Filipino, nagbabala ka magtrabaho abroad, huwag mong piliin ang isang bansa na dahil lang ang basihan mo, malaki yung swelduhan doon. So, piliin mo yung bansa kung saan makakamit mo yung long-term goal mo. Piliin mo yung bansa na dapat nakakalculate mo na lahat, yung expenses mo pag napunta ka sa bansang yon, para alam mo kung magkano yung take home mo, magkano na lang ang matitira after all the expenses. Okay, sa tagal ko ng OFW dito sa Singapore, ang dami ko nang nakitang OFW friends na ang lalaki ng sweldo pero until now walang ipon, walang pundar. Meron namang sakto lang yung sweldo nila pero nakapagpatayo na ng bahay sa Pilipinas, nakapagpatapos na ng pag-aaral ng mga anak, nakapag-start ng negosyo, meron pa dyan nakapag-save na din para sa retirement.
Ang sikreto, hindi sa kung magkano yung kinikita mo. Ang totoong tanong kung paano mo hinahandle yung kinikita mo. Hindi sweldo ang susi, kundi nasa disiplina. Regardless kung malaki yung kinikita mo or maliit, kung hindi ka disiplinado, hindi ka talaga makakapag-ipon. Kung may isang bagay ka na dapat tandaan sa episode na to, dito sa Singapore, walang sweldo na magkakatulad, magkakaiba talaga. Bago ka magdesisyon mag-abroad, siguraduhin mong naiintindihan mo yung full package ng contract, yung sweldo mo at yung cost of living mo, at i-calculate mo na din magkano ba talaga ang matitira after ma-minus lahat-lahat. May maiipon ka ba talaga? Then malalaman mo kung worth it bang mag-abroad. Kung isa kang OFW dito sa Singapore, i-comment mo naman dyan sa baba kung ano yung maa-advise mo sa mga kapwa Pilipino natin gustong pumunta dito sa Singapore. Ngayon, kung future OFW ka naman, i-comment mo kung ano yung curious kang malaman sa buhay sa Singapore or salary, maybe. Sa next episode natin, pag-uusapan naman natin yung expenses, yung cost of living dito sa Singapore. Let me know kung gusto nyo ba tong topic na to. Comment yes please sa baba. Let me know kung gusto nyo yan yung next kong itopic sa inyo. Kung gusto mo ng mga practical tips like this at real OFW story, consider subscribing. May mga bago tayong pag-uusapan every weekend para mas lalo kang maging handa sa buhay OFW mo. Maraming salamat po sa panonood. I'll see you on the next episode. God bless at ingat po kayong lahat.